Magandang gabi po, Sir Medalya. Sana po hindi ako nakakaabala sa inyo. Nagsisimula na po tayo ng ating panayam. Maaari po bang ipakilala ninyo ang iyong sarili at anong tungkulin ng iyong ginagampanan sa iyong organisasyon o kumpanyang pinagtatrabahuhan? Magandang gabi. Ako si Jomel Medalya, 26 na taong gulang. Nagtatrabaho ako sa kumpanyang Kapungalang Telework PH bilang isang team leader at humigit kumulang 4 na taon na po akong nagtatrabaho to. Nasabi mo na isa ka pong team leader. Bilang isang tao na nagmamanage ng isang team, anong napansin mong kaibahan ng mga kalalakihan sa kababaihan sa kanilang paraan ng pagtatrabaho? May malaking pagkakaiba ba sa kanilang performance sa trabaho? Sa performance, wala naman. Nagagawa naman nila yung mga task na binibigay sa kanila. At sa tingin ko, nasa tao na lang mismo yun kung paano nila gagawin yung instructions, kung paano nila matatapos yung task. Sa tingin niyo po, bakit po mahalaga sa inyong organisasyon o kumpanya ang gender equality o pagkakapantay-pantay ng kasarian? Sa tingin ko, mahalaga talaga ang gender equality sa kahit anong kumpanya. Kasi dito mo makikita kung paano mo pinapahalagahan yung bawat empleyado, babae man o lalaki. Kasi kapag nga may pantay na oportunidad ang lahat, nagiging mas productive, mas motivated ang empleyado kasi nga alam nila na patas yung pagtingin sa kanila. Saka mas nagiging komportable sila. Kasi nga hindi sila na-judge base sa kasarian nila. At bilang isang team leader na rin, gusto ko rin kasi nakikita na bawat isa sa mga agents ko ay nabibigyan ko ng pagkakataon na mag-shine. Lalo na kung deserving sila. Hindi lang naman ito tungkol sa pagiging fair. Yun. Kasi mas nagiging maayos din ang work environment kapag may respeto at pagkakapantay-pantay. Mas tumataas din kasi yung moral ng isang team, lalo na kung united sila. Siyempre yung band, yun, mas nagiging solid yung buong team kasi wala nang diskriminasyon. Ano-ano po ang mga hakbang o actions na ginagawa ng inyong kumpanya upang maisulong ang gender equality? Yun, sa actions, sa recruitment process, wala naman sa aming gender bias. Siyempre kasi recruitment yun, mostly yung skills, tas yung qualifications ang tinitignan. Hindi kung babae o lalaki ang aplikante. Pantay lang din yung binibigay na opportunity sa mga leadership roles. Yun. Mga trainings, mabababae man o lalaki, pwedeng mabigyan ng leadership roles basta qualified sila. At mas lalo na rin kung kaya nila yung responsibility at yung task sa isang role na nabanggit. Yun. Sa katunayan nga, yung CEO namin ay isang babae na nagngangalang Miss March. Paano niyo po pinoprotektahan ang mga kababaihan laban sa anumang uri ng kaharasan, diskriminasyon o pananamantala? Inside the company ba o kahit saan? Kahit saan po. Ang maganda kasi sa kumpanya namin, may mga CCTV na naka-install sa bawat sulok. Yun. Para siguradong may proteksyon at seguridad ang mga empleyado. Kung sakali man mangyayaring harassment, makikita agad ito ng camera yon. Tapos, lalo na pagka-graveyard shift, may nakabantay na IT sa camera 24/7. Kasi nga, masyadong grave yung harassment sa amin against your
workmate. So, pag na-violate mo yun, pwede kang makamawala ng trabaho. At kung makikita naman din ako ng babae o lalaki na hinaharas o nade-discriminate bilang tao na may ina at girlfriend, syempre, kailangan natin yung ma-actionan agad kasi nga isipin mo yung babae na inaabuso or kahit sino na inaabuso, anak din siya ng ibang tao. Malaki din yung magiging epekto nun sa pamilya nila. Sa inyong palagay, ano ang pinakamahalagang aspeto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality na dapat bigyang pansin ngayon? Kung pa ang pinakamahalagang aspeto ng gender equality, yun nga, yung pagbibigay ng pantay-pantay na opportunity sa lahat. Yun. Na walang diskriminasyon dapat sa trabaho, sa leadership roles, kahit sa simpleng mga bagay araw-araw. Dapat din lahat ay pantay-pantay. Yun, sa mga karapatan, syempre, sa pamimili ng gusto nila, kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay, yun, kung ano yung gusto nilang pasukan na trabaho, yun. Kung ibang babae gusto nila yung nagtatrabaho at nagpo-provide sa pamilya nila, then pabayaan. Like, kasi pwede naman din natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Kahit sino ka man, lalaki o babae. Yun. Alam naman kasi natin ang nakasanayan ng iba na parang babae dapat nasa loob ng bahay, tapos yung lalaki magtatrabaho. Yun. Siyempre may iba din tayong mga kababaihan na gustong magtrabaho kung ano pa man. Yung mostly yung mga breadwinners natin, mga panganay, yun. Siyempre gusto nilang magawa din yung mga passion nila. Tapos pinaghirapan din naman yun, lalo na yung mga nakatapos ng mga kurso nila sa kolehiyo. Kasi yun yung gusto nila mismo. At saka kailangan din natin na matutunan na irespeto at tanggapin yung bawat isa, ano man yung kasarian nila. Yun. Kasi kaya meron tayong kanya-kanyang buhay, di ba? Para pagdesisyonan mismo yung gusto natin sa sarili natin. Bilang isang lalaki, sa tingin mo kaya din ba gawin ng babae ang trabaho ng mga lalaki? Ayun, para sa akin, kung sa pag-uusapan sa labor, yun nga, kasi in word man labor, yung sa physical, medyo mas malakas tayo sa kababaihan. Pero mostly sa mga trabaho ngayon na office works, yun, lahat naman, babae o lalaki ay may kapasidad na matutunan, magawa yung mga office works na yan. Kasi hindi naman yun nakabase sa pangangatawan, kundi sa pag-iisip, which is meron naman tayong lahat. So, I think, kayang-kaya naman yung mga bagay na yun gawin ng bawat isa. Mapababae man o lalaki. Yun lamang po ang aking mga katanungan. Maraming salamat po muli sa pagbibigay ng oras para sa aking munting panayam. Yun lamang po. Maraming salamat muli, Sir Jomel Medalla. Ng Ginoong Jomel Medalla.